Maagang maaga, bumangon si Jesus, nagpunta sa isang ilang na lugar at nanalangin. Kailan po kayo nagdadasal? When do you pray? Or perhaps, paano po kayo nagdadasal? How do you pray? O better still, anong laman ng inyong dasal? What do you pray? Mga minamahal, madalas po ninyo itong marinig. Wala na akong panahong magdasal. Napaka-busy ko. Paggising ko pa lang sa umaga, kailangan ko nang maghanda ng pagkain ng aking mga anak at asawa. Tapos magtatrabaho pa ako. Tapos pag uwi ko sa hapon, ako pa ang magluluto. Maghuhugas pa ako ng kinainan. Pagkatapos noon, pagod na ako. Tutulog na. Wala na akong panahong magdasal. When we look at Jesus in the gospel of today, He was very busy preaching to the people, curing the sick, casting out demons. Sunod-sunod, ayon sa kwento ni Saint Mark, pinagaling ni Jesus ang biyena ni Pedro, nagpalayas ng mga demonyo, nagturo, nagpagaling ng mga may sakit. Tapos, maagang maaga, nagdasal siya. Yun po ba ay bahagi din ng inyong buhay? Wala na akong panahong magdasal. Kaya naman, marami sa inyo lumalapit kanino? Kina Father, kina Sister. Father, ipagdasal nyo naman po ako. Sister, ipagdasal nyo naman po ako. Si Father naman, sige po, ipagdadasal ko kayo. Tapos tinatama din naman si Father magdasal. Diga? While I'm telling this one to you, I'm telling this one to myself. Ako po ay 2 taong mahigit ng pari. At nung ako'y mag-iisang taong bilang pari, may nagtanong sa akin, anong pinagkaiba ngayong pari ka na noong hindi ka pa pari? At alam niyo po ang napansin ko? Maraming tao ang nagpapadasal. Kaya sabi ko, nakakahiya kung ako bilang pari, hindi nagdadasal. Ay halos lahat, Father, ipagdasal niyo naman po ako. Ako po ay may sakit, Father. Gusto ko pong makaalis ng ibang bansa, ipagdasal niyo naman po ako. Father, magkaaway po kami ng aking kapatid, ipagdasal niyo naman po kami. Father, nag-break po kami ng aking boyfriend, ipagdasal niyo naman po kami. Father, wala akong maibayad sa utang, ipagdasal niyo naman ho kami. Tapos sasabihin ni Father, sige po, ipagdadasal ko kayo. Tapos 12:00 na ng gabi matutulog si Father kasi nagpe-Facebook pa. Tapos sa umaga, 10:00 na nakahiga pa. Diga? Di kayo nakakahiya. While we think of when we pray and how do we pray or what do we pray, ang mahalaga po ay kung talagang nagdadasal tayo. Because Jesus in the gospel, even though He was very busy, marami siyang ginagawa, pero hinahanapan niya ng pagkakataong magdasal. Sabi po ng isang manunulat, when you kneel before God, you can stand up before anyone else. Kapag marunong kang lumuhod sa harap ng Diyos, marunong kang humarap sa kahit kanino o sa kahit ano. Sa palagay ninyo, kung hindi tayo nagdadasal, makakaraos tayo ng 1 buwan. Biruin ninyo, Pebrero na uli ngayon, ay buhay pa tayo eh. Biruin ninyo, tambak ang inyong bayarin noong katapusan. Oy, at 3 na ngayon, buhay pa kayo eh. Eh kung hindi kayo nagdadasal, kung hindi tayo pumupunta sa alam nating tutulong sa atin, paano na?
Sabi pa ng isang bahagi ng isang aklat, a man without prayer is like a tree without roots. Ang sino mang hindi marunong magdasal, parang puno na walang ugat. At kapag ka ang puno walang ugat, oo, mukhang sariwa kapag bagong tanim, pero kung walang ugat, hindi magtatagal. Oy, marami sa atin, may gagraduate na sa buhay na ito. O, 70 na, 80 na. Ay kung hindi kayo nagdadasal, sa palagay niyo aabutin kayo ng edad na yan? Kahit na marami sa atin, napipilitan lamang sumimba, tingnan ninyo, di ba, minsan, nagkakayayaan lamang, napipilitan, pero yun ay panahon ninyo para magdasal. Minsan kasi inaakala natin, ang pagdadasal ay yung dapat laging nakaluhod. Ang pagdadasal dapat laging mahawak na rosaryo. No! When you think about God, kahit sa gitna ng problema, there is already a prayer. Kahit nga minsan ay inaantok ka na. Yung paghiga ng ulo mo sa unan ay parang wala nang nangyayari. Pero bago yon, you have the sign of the cross. There is already a prayer. Huwag niyo pong isiping ang dasal sa simbahan lang nangyayari. Ang dasal ay kapag ka iniisip mo ang Diyos sa kahit anong bahagi ng iyong buhay, there is prayer. According to Mother Teresa, when you don't know how to pray, you pray. When you're tired of praying, you pray. When you have doubts in your prayer, you pray. That's Saint Mother Teresa. Kapag hindi mo alam magdasal, magdasal ka. Kapag napapagod kang magdasal, magdasal ka. Kapag nagdududa ka sa iyong dasal, magdasal ka. Dahil ang isang dasal, sa kung kahit saan pa yan ang galing, basta ang dasal ay para sa Diyos, there's always grace after that. If we go back to the Aral Batanggenyo, the local catechism that we have here in Batangas, number 714, ano pong sabi doon? Buhay na puno ang buhay na kahit puno ng pinagkakaabalahan ay dapat laging nakaugat sa panalangin. At imposible na lumago ang isang tao sa pagmamahal kung siya'y hindi marunong magdasal. Kahit po yung simpleng pagbibigay ng tulong, kahit hindi mo sinasadya, is already a prayer. Kahit yung naisip mo lamang na hindi ako sasagot, hindi ako makikipagtalo, hindi ako makikipag-away, kahit wala ka pang sinasabi, there is already a prayer. So little by little, we move on the reality that prayer can be done only in the church. That prayer can be done only by kneeling. No. Kung ikaw ay isang nanay, na halos ikaw lahat ang gumagawa sa bahay, pero bago ka matulog sa gabi, sasabihin mong salamat sa Diyos. There is already a prayer. Kung ikaw ay isang tatay, na ikay puno ng pagkakaabalahan sa iyong trabaho, sa dami ng iyong mga ginagawa para sa pamilya, at paggising mo sa umaga ay, salamat sa Diyos, may umaga, there is already a prayer. Kaya yun po ang ating palaguin sa ating sarili. Alam po ninyo kung saan tayo madalas bumagsak? Because we do not know what do we pray. Madalas mali ang ating ipinagdadasal. Naririto kayo,
Sasabihin niyo, Panginoon, sana po ako ay maging mabait. Sa palagay ninyo, ibibigyan kayo ng kabaitan ng Diyos? No. Ang ibibigay niya sa inyo, mga tsismosang kapitbahay. Bakit? So that you will know kung paano maging mabait. Panginoon, ako po'y nagdadasal, lumago po sana ako sa pagmamahal. Hindi kayo bibigyan ng Diyos ng pagmamahal? Never. Ang ibibigay niya sa inyo, mga pasaway na anak, mga bungangerang asawa, mga lasinggerong asawa, yan. So that you will grow in love with the people around you. Panginoon, sana po ako'y maging mapagpatawad. Hindi kayo pagiging mapagpatawad ng Diyos. Ang ibibigay niya sa inyo, mga biyanan na walang ginagawa kundi tingnan ang iyong pagkakamali para ikay maging mapagpatawad. Kaya ang hihilingin mo sa dasal ay yung mapuno ka ng pagmamahal. Sabi ng Aral Batanggenyo, ang taong nagmamahal, siyang nagdadasal. So you ask God that you may be filled with His love. Kasi kapag kapuno ka ng pag-ibig ng Diyos, kaya mo maging mapagpatawad, kaya mo maging mapagbigay, kaya mong umunawa. At yun dapat ang ating ipinagdadasal. And on this 5th Sunday of Ordinary Time, let us ask Jesus, when we receive Him later, mamaya sa komunyon, inyo pong banggitin sa Kanya, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, punuin mo po ako ng iyong pagmamahal. Gawin mo pong pagmamahal ang bawat sinasambit ko sa dasal. Gawin mo pong pagkakataon ng pagmamahal ang aking pagdulog sa iyong misa sa pagdadasal. So that kapag napuno mo ako ng iyong pagmamahal, unti-unti kong makikita ang kahalagahan ng iba. Ang pagpapatawad, ang pag-unawa, ang pag-intindi sa mga taong aking nakakasalamuha.